Okay, update tayo habang umuulan. Bad trip na ulan to, di ako makapagtrabaho. Yung trabaho ko kasi about sa audio production eh. So, kung kailangan ko man mag-record eh, di ako makapag-record. Anyway, BTC. Mabilis na update lang si BTC. So, napag-usapan natin no, last update. Lakas ng ulan, no? Sa last update natin, meron tayong 5 wave counts to the downside. At nakaka-expect tayo ng bounce. Hindi ako nakapag-TP dito kasi natapos yung ano natin, yung recording ko medyo late at yung upload medyo late pa. Ang kinalabasan eh nakaangat na yung price, which is malungkot. So medyo di na ako nag-take profit. Bali medyo risky na hindi nagte-take profit ayun yung ano ang importante, no? Parang dito banda ata 'yon. Dito banda. At nagdump nga pero tulog pa ako nito. At nagpump na siya nung nagising ako. Which is saklap, no? So hinihintay ko yung ano yung ganto, yung dump na isa pang ganto para mag-take profit ako. Kaso tulog pa ako niyan. So nagpump pa siya ng ganyan. Di na tuloy ako nakapag-take profit pa. Medyo risky na kapag hindi ka nakakapag-take profit kapag meron tayong move to the downside kunwari at may short kayo, sabihin natin dito or dito. Kasi meron pa ring chance yun, no? Meron pa ring chance yun na sabihin natin kahit impulsive to the downside to, pwede pa rin mag-breakout to. Potentially baka mali ang bilang natin. Pero ito masyadong perfect to, no? Masyadong perfect na impulsive structure to the downside to. Okay? So, sa tingin ko, ang probability nito na magpa-pump up until higher high o higher high dito, medyo mababa. Okay? Pero ewan ko lang kasi meron tayong FOMC meeting bukas. Actually hindi ata bukas, no? Baka Thursday ng 2 AM. Well, technically parang bukas na rin kasi Wednesday bukas. At hihintay lang natin yung 2 AM. At ang kakalabasan, baka magkaroon tayo ng malakas na volatility. So pwede natin ma-expect baka biglang malakas na ganyan, biglang malakas sa dump, ganon. Baka sabihin natin bingwitin yung short ko dito. Ganon, no? Kaya kailangan na nakapag-TP dito. Di lang ako nakapag-TP. So ang kakalabasan tiwala na lang ako sa impulsive theory ko sa ngayon. So ayun ang pangit no. Nagre-record kasi ako habang nagda-dump at nagpa-pump dito, no. Hindi ako nakapag-TP. So anyway, ang galaw nito as expected, no, na nag-dump tayo, nag-pump tayo, no. So pwede natin ma-expect sa impulsive move na to, magkakaroon tayo ng ABC correction. So meron tong some sort of ABC correction, meron tayong potential A wave, B wave, at gagawa to ng 5 wave counts. So may possibility na itong some sort of dump na to either start or medyo patapos pa lang yung pump. Hindi natin masasabi kasi kung titignan natin dito, meron tayong some sort of ABC, tapos meron tayong sabihin natin baka ABC na naman to dito, no? Ganyan. Meron tayong ganito, no? Alisin muna natin tong fibs natin. Yan. Tapos bilangin natin yung wave count. So meron tayong potential, mukhang ito yung 5th wave, no? Meron tayong A, B, C. Meron din tayong potential ABC dito. A, B, C. Medyo hindi nyo na makikita, no? Pero may makikita nyo yung wick up nito, nag-dump, tapos nag-wick up ulit dito, tsaka dump ulit. So meron tayong potential ABC dyan. So buburin ko to para makita nyo na maiga. Dump ng wick up, galing sa wick up, dump, tapos isa pang push up na konti, then C wave na malakas na candle. So may possibility na may ABC correction tayo din. So ang itsura na ito, meron tayong A wave dito, A wave, B wave, at potential C wave. Hindi ko pa sure kung saan banda to. Okay? Hindi pa natin sure, kasi kung titignan natin dito, pwede na kasing may first wave, second wave. Ito hindi ko sure kung third wave, fourth wave ba to.
then fifth wave para sa C wave, ganyan, no? Or possibly baka ano pa lang to, baka third wave pa lang to na 1, 2, 3, 4, 5 para sa last final push. At kung titignan natin yan sa Fibs, yan, sa Fibs, yung inaabangan natin, itong box na to, yan. Lakas ng kidlat. Kukulog ata. Ay na nga, kumulog na nga. Yan, itong box na to, ang babantayan natin. So, nag-break na siya ng 0.5. Kinuha na rin yung liquidity nito, which is maganda. Kasi anytime pwede na tayo magkaroon ng some sort of continuation to the downside. Mas maganda ko siguro kung isagad na nito dito sa 618, tsaka pa lang mag-dump, no? Para masabi natin, okay, nag-reject talaga tayo sa important levels. Meron siguro tayong parang resistance dito na maliit. Sa anong tawag dito, parang dating fair value gap ata. Ito, dating fair value gap. Possible na dito tayo mag-reject, then mag-dump ulit. Hindi ko sure, abangan natin, ang C-wave madalas ang target 618, so most likely hindi na 618 to, no? Ang sumunod dyan, 1 fib, 1.272 at maximum of 1.618. So sabihin natin meron tayong ABC correction dito. So hindi ko lang sure kung saan yung top nito. Ito ba yung top or ito ba yung top? Ito ata yung top, no? So lagpas siyang 1.618, no? Which is medyo mapapadalawang isip tayo dyan. Okay. Parang ano to, no? Parang may breakout na ginagawa to si BTC, kumbaga, no? So kaya medyo kailangan natin bantayan to, no? Kung in case na magpapampa at lumagpas dito sa 618. Okay? Siguro magi-stop loss na ako in profits around dito sa taas lang ng 786 or siguro mga banda. So wala akong makitang strong resistance na kapag na-break medyo bullish na. So siguro mga banda dito yung mga strong resistance. Di ko pa sure, no? Pero 60k, etong 60k area, laging malakas na area of resistance or support yan, no? Okay, so abang-abang lang tayo. Teka, ano pa bang pwede natin pag-usapan? So 1.618 C wave potential, or baka so dapat nagaano na to, no? Nagkakaroon to ng some sort of rejection na to of some sort, pero hindi siya nag-reject, no? So aabangan natin to. Pwede siyang third wave ng C wave. So hindi ko masabi nung with high confidence, no, kung C wave lang ba to or gumagawa siya ng reversal. Tignan natin sa volume muna pala yun. Okay. So may mga times na no, lumalagpas siya ng 1.618, pero yung volume niya sakto lang, hindi siya ganong kalakasan. Kung makikita nyo, no, yung mga paano ba, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano tanggalin itong mga to. Hindi ko naman kailangan to, no? So gigilid ko na lang sa left side. So makikita natin kung may corrective move tayo dito, corrective move na ganyan, or sabihin natin A wave, B wave, C wave. Yung B wave medyo awkward na na malaki yung volume. Madalas kapag nagkakaroon tayo ng, or sabihin natin kung first wave, second wave, third wave pala, ang second wave masyadong malaki yung volume. Para masabi natin, okay, may second wave tayo. Madalas kapag nag-i-impulse tayo to the upside, gantong itsura, na ganyan, ang volume nito medyo pataas. Yan, hanggang dito, pataas hanggang dito. Then medyo bababa ng onti dito. Sabihin natin magkakaroon ng konting volume spike dito. Then, mali to, teka lang volume spike ng konti dito. Then, pataas ang volume yan sa third wave, na malalagpasan niya tong first wave most likely. Okay? So, meron naman siyang paangat na volume. Ang problema lang dito, hindi niya maangatan yung potential, sabihin natin, wala akong makitang first wave dito, no? Mukha tong corrective move. Pero kung titignan natin, sabihin natin, meron tayong first wave dyan,
masyado malaki tong mga green candles na to kumpara dito sa third wave na potential na to. So, ang bias ko pa rin, C wave to, no? C wave. So, may expect natin, magkakaroon to ng, teka, double check na natin to saglit. Kung ito ang ano, baka ganito pala yung measurement. Hindi ko pala sure, no? So, pwedeng nag fifth wave na kasi pala to, no? Kasi, meron tayong 1, 2, 3, 1.272, 4, then 5 para sa last extension. So, double check nga lang natin. Kung ito ang third wave, which is mas malaki itong area na to, kaysa dito sa mga susunod na pump. Tignan lang natin, ha? Fib retracement. Ganyan. 2.618. So, medyo lagpas-lagpas pala ito, no? So, hindi ko sure, no? Medyo, kung sa short term time frame, baka hindi natin ma-measure ng maayos. Pero sa mga longer time frame, medyo nagpapakita ng ano, ng unari ito, no? Nagpapakita ng yung measurement, pasok na pasok sa impulsive theory na dump, no? So, most likely, ang kailangan nating mas bantayan ay yung mas malaking mga fib siguro. Kasi pwedeng mag-vary yung yung mga waves sa mas shorter time frame. Kasi ito, no, shorter time frame na to. Sobrang shorter time frame na to. So, kung titignan natin siya ng ganito lang, medyo nadi-disregard tong mas malaking structure na to. So, most likely dapat ang fibs mula sa taas hanggang sa ilalim. Then, ito ang babantayan, no? Itong mga area to. Okay? So, ano pa ba? Nagpapalipas oras lang ako para tumila yung ulan. Pero, ando dun pa rin yung idea natin na dito sa mga area to pwede tayo mag-reject. Ang 4 hours natin pala, baka ano to? Baka bear swing failure. Potential bear swing failure to, no? Tingnan natin ng RSI. Medyo nagbe-break siya sa 50 RSI. Sa daily, yung nasabi kong, ano ba tawag doon? Yung 3 black horses ang tawag ko pala. Hindi pala 3 black horses yun, no? 3 black crows ba? Tawag ang, yun ata yung tawag sa stock market. At yung isa, 3 white soldiers. Yun, 3 white soldiers ang tawag pala sa mga reversal pattern. So, makikita nyo, no? Meron tayong tatlong medyo malalaking body candles dito. Yan. Tapos, after nito, mag-aaron to ng correction of some sort. Then, tsaka siya biglang magdadump ng malakas. So, testingan natin kung makakahanap pa ba tayo ng ganyan. Pinakita ko na to kahapon, no? Pero, ito, for example, ito, no? Madalas nakikita natin yun sa mga top, no? Ito, meron tayo dito, pero makikita natin yung mga wick nito, medyo mas malalaki sa body. Medyo hindi ganun ka-valid yun. Siguro ito, hindi rin ganun ka-valid to, pero pwede natin maisip kasi na meron tayong medyo malaki naman yung body na ito, no? Pero yung wick medyo hindi ko gusto rin. So, may mga times na ganun na mukha siyang 3 black crows, kumbaga. Ito, 3 black crows, first wave, second wave. Pero umabot to ng medyo matagal na correction, no? Then isang dump na malakas, no? So, aabangan natin yung mga ganyang klaseng move, no? Na reversal, sabihin natin, kung meron ba tayo makita sa long term time, sa bullish time frame. Ano ba sinasabi ko? Basta sa bullish. Tignan natin. Ito, possible siguro to, no? Na meron tayong some sort of 3 white soldiers, 3 white soldiers dito. 1, 2, 3, tapos some sort of correction. Ito, no, medyo corrective move tong mga to. Then, isa pang corrective move dito. Baka dito pa yun, no? Nagkaroon ng expanded fat correction. Na meron tayong A, B, C, tsaka nag-pump, ganyan. So, mga ganyan, ha? Aabangan natin yung mga yon. So, saan pa ba? Meron pa ba? Tumila na yung ulan, no? Sa wakas, makapag-record na ako. Wala na ako makikita. Pero pa ba tayo makikita? Ito, for example, 3 candle na green, no? Pero makikita nyo yung wick na ito masyado malaki. So, failed reversal to.
or failed reversal pattern. Wala na. Madalas makikita natin yung sa bottom or sa top. Wala rin dito. Ito basic lang ata ito na engulfing candle. Engulfing candle, ganun din yun, no? Yung concept. Nakaroon ka ng malaking candle na ganyan. Pero actually, 5 impulses lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos magkakaroon ng ABC correction. ABC. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganito, no? Mga konting wick up na ganyan kasi ABC correction yan bago mag-pump. Okay, so same concept, mas mabilis lang mag-pump to. So basically, 1 day pump to. Yung 3 white soldiers na bullish, 3-day pump, kumbaga. Pero medyo mabagal yung pump, no? Basta yun na Ayun na yung yung explanation ko doon sa sa 3 white soldiers. Impulse wave theory lang yon. At kailangan natin abangan tong potential galaw ni BTC. So kung tatandaan nyo sa yung ganong pattern sa impulse wave theory, meron tayong impulsive move to the downside, recovery. Madalas sa pattern trading, makikita ng mga tao yun sa pattern trading na, may 3 black crows tayo at expect nila na meron tayong correction after ng 3 black crows. Correction, then yung sumunod na dump. Okay, sumunod na dump na ganun So, potential first wave, second wave, tapos biglang magkakaroon ng massive dump na ganyan. Magtataka kayo bakit may massive dump. Kasi meron tayong impulse dito, no? Impulse second and then third. No? So, abang-abang, meron kaya tayong trading idea dito. Teka lang, Ctrl Z ko lang para mabalik yung mga drawing ko. Ay, nasa 1 hour na tayo. Alisin natin si volume. Yan. So, ito sa tingin ko, baka ito pa lang yung third wave ng ng C wave. So, meron tayong potential 1, 2, 3. At dito pa lang yung 4. Hindi ko sure. At baka mag 5 pa dito. Or baka pwede. Hindi natin sure, no? Basta kailangan natin abangan ng 618. So, 59,500 area, pwedeng short opportunity yan. 59,500. Psychological level din to since almost round number tayo, 59,500. Or yung mga zero, yung dalawang zero lagi sa dulo ng price, madalas psychological level, no? So, aabangan natin tong potential rejection dito. Kung titignan natin sa 4 hours, baka yung sinasabi kong ABC correction dito na C wave na target, baka mag-close below 1.618. Kaya tayo siguro, ayan. So dito, kapag nag-close below 1.61, okay lang siguro mag-wick up. Hindi ko sure yung rules doon, pero pag nag-close below 1.618, ibig sabihin, medyo tayo doon, tawag dito, medyo na-reach tayo ng maximum target of C wave, kumbaga. So, hindi ko sure, pwedeng bumagsak na onte, isa pang push dito, then magko-close below na naman dito, ganyan, then dump. Okay? So, pwedeng ito na yung top, hindi ko sure. Kasi, ang sinasabi, naka-reach na siya ng 1.618, pero shorter time frame yun, mas importante ang longer time frame, which is etong longer time frame na fibs na to. So, kayo na bahala doon kung ano gusto nyo gawin, no? Kung gusto nyo na mag short dito at baka binare swing failure lang itong mga levels na to, ito, no? Bear swing failure lang at mag-aaroon tayo ng potential confirmation ng dump na kasunod, no? So ay lang yun yung gusto kong ibanggitin sa inyo na after mag-pump, pwede tayo mag-dump eventually. Di ko lang sure kung saan siya pwede mag-reject. So, medyo hindi naman hula, more like alam natin kung saan banda pwede mag-reject. Meron na tayong bear swing failure dito. So, meron siyang marami siyang chance para mag-dump, no? Okay, so ingat-ingat lang magbubukas yung stock market mamayang 9:30, titignan natin, pabalik-balik lang si SPX dito sa area na to. Meron tayong mga hints na tawag dito sa candle na to, doji candle, na medyo parang nagdadalawang isip kung gusto pa ba mag-pump ni SPX o hindi. Si Nasdaq, tignan natin, Nasdaq retest to, no?
So, retest at potentially baka mag-dump. Dow Jones ATH na naman, no? Pero parang parang gumagawa siya ng expanding wedge. Makikita natin. So, ibig sabihin, may potential na ano to, na 5 wave sa loob. So, baka ganito or baka ganyan, hindi ko sure. Baka parallel channel lang yan. So, kaya siguro ATH pa to kasi tinatapos yung 5th wave nito at baka late siya matapos ng 5th wave. So, ibig sabihin, meron tayong final, actually, double check natin daily. Okay. So, meron tayong first, second, third, fourth. Okay. So, ito yung structure nito, no? Meron tayong first at medyo mukhang running flat. Bihira tayo makakita ng running flat correction, no? Makikita nyo, ABC. Meron na naman tayong ABC, then 5 waves ang kasunod. Napakaganda, no? Running flat correction. Minsan lang tayo makakita nito. 1, 2, 3, 4, 5. Napakagandang running flat correction. So medyo na-excite ako kasi ngayon lang ako nakakita ng napaka-perfect na running flat correction. So ang itsura nito, meron tayong first wave. Tapos meron tayong second wave. Magtataka kayo bakit hindi dito yung second wave kasi nga running flat correction to, no? So mamaya papakita ko. Yan, 3, 4, then potential 5 dito sa higher high na to. Okay? So running flat correction, ganito ang itsura. Meron tayong high, meron tayong low, meron tayong higher high, meron tayong higher low, no? Running flat correction. No, itsura niya ganyan, ha. At madalas ata to, 786 ata ang or 618 ata atong C. Gusto ko lang makita, no? Check lang natin. Kasi interesting na no, na nakakita tayong ganito. Kasi bihira mangyari to, no? Ayun, 786 nga, no? 786 or itong 618. Makikita nyo kung saan siya banda nag-close, no? Nag-close dito, medyo nag-wick down. Di naman wick down to, no? Daily kasi to, no? So, bumagsak ng onte, nag-pump agad, no? So, 786, no? Kaya ako sinasabi, importante tong 0.5 hanggang 786, no? Etong box na to, dun yung madalas makikita yung mga bounce points. So, meron tayo dito maliit na bounce. Meron tayong makikita dito maliit na bounce. Makikita natin dito yung mas malaking bounce sa 786. Okay? At 5 wave counts pa siya, no? 3, 4, 5. So, napakaganda. Okay. So, na-excite ako kasi rare tayo makakita ng running flat correction. At ano to, no? Ang running flat correction, isa sa mga pinakamahirap i-trade. Masasabi ko, at least sa personal opinion ko. Kasi ang iisipin ng mga tao dito, masyadong choppy. At ang kakalabasan, expected ng mga tao tipong double bottom o kaya lower low na ganyan, para expanded flat correction, ganyan, o kaya flat correction lang na ganito, then pump. So maraming may iwan dito or more like hindi makakapasok ng mga tao kasi running flat correction lang ang ginawa, na higher low pa lang gagawin, no? So mahirap i-trade yung ganyan, para tong rare Pokemon kumbaga. Pero anyway, dami kong segue na interesting kasi. So, ito rin, dito niya rin mapapansin, no? After ng flat correction, no? Yung fourth wave zone, ang number 2 madalas hindi niya kamukha yung number 4, no? Yung number 4 dito, biglang magkakaroon ng malakas na dump, no? Madalas zigzag correction na or ibang klaseng type of correction na hindi flat. So, ang kakalabasan, meron tayong potential A wave, B wave, C wave dito, na baka meron tong most likely baka 1, 2, 3, 4, 5 na to. Medyo parang okay pala magtingin-tingin ng stock market pala, no? Na dito, mula dito. Kaso parang baka ito yung 1. Paano ba to? Ito yung 1, 2, tapos ito yung 3, 4, 5. Ganyan. So, C wave, no? Para sa fourth wave. So, basically, ito na, no? Ang dami kong segue. Etong fifth wave, mukhang ending diagonal. Meron tayong 1, 2, 3, 4. Potential dito sa mga area to, kusan man. 5. At kapag hindi pa rin nag-breakout to, expect tayo magdadump to ng
ng breakdown. Okay? At doon na yung final push ni Dow Jones to the upside. So kaya natin siguro check si Dow Jones kasi si SPX parang di pa sure. Si Nasdaq medyo parang ang hina niya at si Dow Jones lang yung malakas so far. So baka kaya tayo nag-ATH pa dito na konti pa kasi meron tayong ending diagonal fifth wave dito. Okay? Sa SPX mukhang ano to, no, mukhang either nagcorrect na dito at baka siya pa yung late, hindi ko sure. Baka dito pa sa mga area to ng ang fifth wave, no. Nag-push up pa tayo ng isa pang beses dito, then magda-dump or dito sa mga area to. At si Nasdaq, so kung tatandaan natin, actually hindi ko pala nabanggit 'yun, pero si Nasdaq, ang isa sa mga nagbubuhat kay Nasdaq si Nvidia, kumbaga. Medyo malakas si Nvidia sa mga past days. Pero mukhang nauubusan na siya ng steam. So, ang sa tingin kong nangyari dito, mukhang nabuhat ni Nvidia, si Nasdaq, at nakapag-ATH ng medyo maaga bago magkaroon siya ng medyo lower highs na, no? Ito, meron tayong lower highs, pero wala pa tayong lower low dito na confirmed. So, ayun yung natin, do-double check natin. Pero meron tayong mini lower low dito. Pero ito yung pinaka swing low na kailangan natin abangan. So, kapag ito bumalik dito at isa pang ganyan, medyo mag-iingat na ako dyan. Okay? So, meron tayong rising wedge of some sort dito, no? Some sort of, tama, some sort of rising wedge na baka pwede bang ganito? Hindi ko sure na baka ganyan talaga. No, at i-retest niya to. So, ayun siguro update natin. Dino-double check natin yung stock market kasi titignan natin yung risk appetite ng mga tao kung gusto pa ba nila mag bumili or nag-iingat na ba sa potential recession kung magkaaron man. Tingnan natin kung meron ba tayong news. Wala tayong news siguro dito. Wala, okay. Offload 2 billion in run-up. Bitcoin whales offload 2 billion. Pag sabi nating offload, nagbenta ng 2 billion. So, hindi ko alam Phantom, ang lakas si Phantom, no? 0.55. Ano dapat to kaya favorite ko to si Phantom Si Matic pala, wala na si Matic, no? Ang tawag niya sa kanya Paul. Polygon Matic kasi nag-rebrand ata sila. So ang kakalabasan Paul na siya at mukhang maraming na-upset na mga tao sa Matic. So double check lang natin bago tayo matapos. Binance siguro. So Polygon Matic. Wala na tayong data kay Matic, no? Nakaka-bad trip to. Kasi ang hirap na basahin na ito. Meron pa tayong Matic dito, Matic. Sige, testing natin pares lang naman yung price niya doon sa sa Polygon, doon sa Pol USDT. At least pwede pa rin natin magamit ito siguro sa Binance US. So anyway, ay lang yung update natin. Maglo-lower low pa ba to? Parang ang hina ni Matic, no? So anyway, ay lang yung update natin. Ingat sa trades, panghanda lang sa paparating na FOMC meeting, no? Expect tayo ng malakas sa volatility dun, okay? Ingat sa trades at GG's, boys.